At sa mga oras na ito mga kapatid, tayo na po yung lahat ay tumayo para sa salita ng ating dakilang Diyos na ito ay ipapangaral. Hallelujah sa ating beloved preacher, Dave Busano. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, the co-preacher, beloved brother Faith. Praise God. Puri ng ating malapay ng kapatid, tayo pa na pwede dumako sa isang aming panalangin. Ito tayo may nakabagan sa ating malapay noon. Dakilan namin pagpalang Ama Diyos na makapangarin sa lahat, misan ang pamalapay ng Jesus. Sa pangunang panalangin pagluhod ng aming ginagalang mga Pastor Wilde, Strodel Meda, and Team Prophet and the whole Meda family. Narito kayo muna Pinoon. Una sigit sa lahat, nagpapabot ng pasalamat. Salamat po mula Pinoon. Sa mga unang YouTube na binagawa ito na pinagpala mula Pinoon, lalo sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Patuloy lamang mula Pinoon, simula noon sa mga oras nito, ikaw ay lagi namin kasama. At muli kaming narito mula Pinoon, kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Pero bago lahat, patuloy kami nagpapakumbaba, lubos kami nagsisi sa lahat ang nagpagkukulang pagkakamali. Patawarin mo kami yung mga Panginoon, lalo yung banglikod sa ganang akin wala akong magagawa. Ikaw lamang maglagay na karoon sa mga labi, bukso pang unawa. Narito at patuloy mo kasama yung kapangyarihan at sa pangunang panalangin paglood ng aming mga magulang sa iyo makapangyarihan pangalan ni Jesus, isang masama namin saway, lahat ng uri ko ng kaaway, pag-alilang ang dumay sa pangalan ni Jesus. Di mo kasi ni Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Atin mo nang ibigay ang malakas na palakpak para sa ating malapay noon. Praise God. At lahat magsabing praise the Lord. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At maaari na po kayo makupo, mga minong kapatid, sa inyong mga upuan. At bago tayo lubusan magpatuloy muli, patuloy ako nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagdakila, pagpaparangal, pagpapasalamat, pagluluwalhati, ko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At doble paggalang at pagrespeto sa ating dearly beloved prayers in the Lord, pag-alala sa mga banal, pangangaral, pagtuturo ng ating dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde, Strodel Meda, the end-time prophet, our loving God, and dearly beloved Honorable St. Pastor Linus Almeida, our dearly beloved Mama Dio, praise God, greetings and respect sa lahat po ng mga beloved Meda family, simula sa panganay hanggang sa bunso, sa mga manugang po, at pagbati po sa lahat tayong beloved co-preachers, co-workers, sa ating mga beloved kapatiran na rito, at sa mga bisita kung meron man, bigyan sa ating mga beloved live-cast viewers, praise God po rin malapit ng magandang gabi po sa makapangaring pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat magsabi, praise the Lord. Puri ng ating pinakamalapit. Tayo po'y tituloy na mga kapatid. Atin na pong ihanda ang ating mga banal na kasulatan upang ating masundan ating pag-aaralan, praise God, bigyan ating mga verse notebook, praise God. At atin na pong basahin ating pambuhay na talata from the book of Proverbs, chapter 27, verse 1, and Luke chapter 12, 19 and hanggang 20. Dito po sa aklat ng mga Kibukaan, Kapitulo 27, ang talata po ay 1. 18 hanggang 20. Huwag mong ipangambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen, praise Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang talata po ay 18 hanggang 20. At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan, at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hingin sa iyo ng gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lahat magsabi, praise the Lord. Ang malapit na magpalat, maglangi sa kanyang banasita, ating pag-aaralan. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Praise God po rin ang ating malapay noon. Kaya dito po sa ating nabasa, mga minamahal, in the book of Proverbs, chapter 27, verse 1, tayo po'y pinalalahanan ng ating pinakamamalapay noon. Amen. Maging lahat ng tao, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal ko kapatid. Amen. Na kung saan sa amin ng Biblia ang ating babalikan, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan,
Sapagkat hindi mo nalalaman kung anong ilalabas ng ibang araw. Amen? Ibig sabihin, natin alam kung anong mangyari bukas. Maging mamaya, after ang ating bandalang gawain. Natin alam kung aning maganap. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin natin ang ating malapay, no? Dahil kung ating pagmasdan, mga minamahal, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga minamahal. Amen? Sino makakapagsabi na yung lindol talagang masabi natin umiikot na sa apat na sulok ng daigdig. Amen? Amen? Akala natin isang beses lang sa ibang lugar. Amen? Talagang matindi na po ang nangyari sa ating kapaligiran. Amen? Kaya nga sa Luke chapter 12, verse 19, verse 20, o 18 hanggang 20, ito pong kalagayan ng bawat tao, mga namahal. Lalo po yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Nang akala nila, mga minamahal, nang sila mabuhay sa mundong ito, nang sila, anong meron sila, manamahal, akala nila yun lang ang buhay ng isang tao. Amen? Pero dapat pala paganda ng tao ang sinasabing yung kabilang buhay, mga minamahal. Amen? Dahil ang ating buhay sa mundong ito, mga minamahal, tandaan po natin, ito po'y pansamantala lamang. Amen. Lahat po lilipas, sabi nga ng Bible, langit at lupa'y lilipas. Ngunit ang kanyang banal na salita, mananatili magpakailanman. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga sabi dito, isang sabi ng Lucas, kapatid, dahil ang taong ito, mga minamahal, talagang grabe ng pag-aari, anong kanya sinabi sa kanyang sarili? Aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari. Nakakamalig pa sa maraming taon, magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Tatapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyong gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na hinanda mo ay kanino kaya. Amen? Katinin mo nangyari sa ating mga kababayan. Bagay sa mga ibang lahi, ibang bansa. Sino makakapagsabi na araw at oras tayon mo na mahal, sila iyayanagin ng matinding malakas na lindol at yun pala yung kanilang pagtulog na hindi na pala sila magigising. Kung magising man sila, mga minamahal, natabunan sila. Kung nabuhay pa man sila, iba, mga namahal, siguro baka hindi na makasurvive. Maliban sa mga nare-rescue ng malapitan, lalo na pinakamalalim na, mga minamahal. Amen? May mga landslide. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Praise God. Kaya ang tao na mahal dapat pagandaan. Amen? Nakakala kasi ang tao kapag meron ka na lahat ng bagay, amen? Okay ka na. Hindi po. Dahil lahat ng meron ng tao ngayon na mahal, ito'y pansamantala lang, mga minamahal. Amen? Amen? Dumating ang lindol, dumating mga unos, mga namahal sa buhay ng isang tao na mahal. Kapag dumating na, kunin ang kanyang hiram na buhay, wala siyang mapapakinabangan sa kanyang naipon. Amen? Kaya ang totoong Kristiyano, at dapat malaman ng bawat tao, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit na hindi nasisira, mga minamahal. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil ang buhay ng tao, sabi ng Biblia, ay parang, parang singaw lamang sa sandaling pano'y lumilitaw at pagdakay na papawi. Amen? Kaya nga sabi ng Salatan, sapagkat dapat yung sabihin ay kung luluubin ng Panginoon, ay mga buhay kami, gagawin namin ito o yaon. Amen? Kaya ang isang Kristiyano kapag magsalita, o kung meron kang gagawin, o meron kang kausap, loobin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung sabihin mo, sige, bukas, hindi ka na pala makakapunta. Huling pag-uusap na pala, hindi ka na nakarating doon. Amen? Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maunawaan din natin, sabi ng Job chapter 12, 9 and 10, mga minamahal kapatid, na hindi alam ng ibang tao na mahal. Amen? Nakalam lang nila mabuhay sa mundo to, mga kapatid. Amen? Hindi nila alam ang may hawak ng buhay ng bawat tao ang ating dakilang Diyos na may likha. Amen? Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Amen? Kaya ang tao walang pwedeng may pagmalaki sa Diyos. Amen? Hindi rin pwede sabihin, ako ngayon malakas. Amen? Bukas baka mahina ka na. Amen? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, huwag mong isipin na kayo nakatayo. Amen? Baka kayo mabuwal. Amen? Kaya dapat ng Kristiyano, mga naman, lagi tayo magsumamo sa ating mga Panginoon. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kapatid, ating panatilihin ang mabubuting gawa.
Nasabi ng Biblia upang ang nagsisimpalataya sa Diyos ay maging maingat na panatili na mabubuting gawa. Ang mga bagay nito'y pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Palakpakan natin ang ating malapino. Amen? Kaya mga Kristiyano, lalo yung makakalam sa katotohanan. Amen? Alam ang sita ng ating malapinoon, pinapahalagahan ang kanyang kaligtasan na mahal. Pinapanatili niya yung mga bagay na mabubuti. Amen? Mabubuting gawa. Patuloy siyang gumagawa sa kalooban ng ating malapino. Amen? Everybody say praise the Lord. Amen. Kaya nga pinagpala yung mga anak ng Diyos, glory to God, amen, na nagsisikap gawin ang kalooban ng malapinoon. Simula silang maglingkod noon hanggang sa mga oras dito o hanggang sa kunin ang kanilang buhay, mga minamahal. Na di silang mapagpakumbaba na ginagawang kalooban ng ating malapinoon. Na natiling mabuti, iningat ang mabuting gawa. Na kaya nga sabi ng Biblia, isulat mo, mapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon. Mula ngayon, oo. Kaya sabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang magawa, sapagkat ang kanilang magawa ay sumusunod sa kanila. Palakpakan natin ang ating pinakamalapit. Yung ating palang mga ginagawa dito sa mundong ito, kapag ikigumagawa sa kalooban ng Diyos, susunod pala yan. Amen. Ewan sa praise the Lord, ibig sabihin, kung anong ginagawa mo nito, ang gagawin mo sa piling ng ating pinakamalapit. Amen? Kung dito pa lang sa lupa, ginagawa mo na kalooban malapit noon. Amen? Wala nakakita sa'yo. Amen? Hindi yung gumagawa ka pag may nakakita lamang, mga minamahal. Ayaw nang malapit ng ganon, manamahal. Ayaw nang malapit yung tinatawag na eye service. Sabi ng Biblia, gawin mo ang kalooban ng malapit ng yung buong kusang loob. Hindi napilitan ka lang. Hindi dahil nandyan si brother, si sister, hindi. Amen? Gawin mo kalooban ng malapay noon habang ikay may buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal noon. Dahil ang panalaksan nagsasabi, kung meron man daw po dapat tayong tularan o gayahin, sabi ng Biblia, gayahin natin tularan natin mga gawang mabuti. Amen? Huwag, sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag mong tularan ng masama. Kundi ang mabuti, ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Amen? Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakita sa Diyos. Pag hinabing paggawa ng masama, lihim o nakikita man o lalalaman man, yung tinatawag na hidden sin. Amen? Hindi po nakakilala sa Diyos yan. Amen? Dahil lang nakakilala sa mga Pinoy, sabi ng Biblia, lumalakad ayon sa kalooban ni Kristo. Lumalakad ayon sa kalooban ng mga Pinoy. Merong Espiritu ng Diyos, meron siya pa na pagkatakot pa naman, lumalakad sa liwanag, lumalakad sa katwiran. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil sabi ng Biblia, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itinatangi mga tao. Kaya kung anong ginawa ng tao habang nabubuhay sa mundong ito, aanihin yan. Gumawa ka ng mabuti, pinagpala ka, aanihin mo ang ginagawang mabuti. Amen. Pero pag gumawa ka ng masama, huwag kang mag-expect ng mabuti. Aani ka ng masama sa iyong ginagawa. Kaya nung sabi ng Biblia, basta natin, Ecclesiastes 12 verse 14 and Hebrews chapter 4 verse 30. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes o ang mga ngaral, Kapitulo 12, ang talatay 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, ang talatay 13. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyong ating pagsusulitan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Kaya pala siya sabi ng Titus chapter 3 verse 8, tayo mga sumampalataya, tayo mga pinagpalang manampalataya, atin ito po ingatan, na tayo pilaging gumawa ng mabuti ayon sa kalooban ng mga Panginoon. Amen? Dahil ayaw o sa hindi ng tao, magaganap ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ano sabi dito? Ating balikan. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, bagay ito'y mabuti o ito'y masama. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya yung ginagawa ng taong masama, nasimula siyang isinilang sa mundong ito hanggang sa siya lumaki, hanggang nawala lang kanyang buhay sa mundong ito. Hahatulan siya ng Diyos sa kanyang masamang ginagawa. Amen?
Lahat magsabi, praise the Lord. Pero yung mga sabi ng Biblia, yung mabuti, hahatulan din daw ng mga Pinoon. Yung mga Kristiyano, tinanggap ang mati yung mga Pinoon. Dahil hindi lang basta nanampalataya, kundi sumampalataya na may kasamang pagtitiis. Amen. Ginagawa ng kalooban ng mga Pinoon sa atang bagay na gumagawa ng mabuti. May nakakita, wala. Gumagawa ng mabuti, lalo maging kanyang isip. Mabuti. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Hatulan siya sa mabuting gawa. Paano siya hatulan ng mga Pinoon? Sabi ng Biblia, reward ang naghintay sa mga anak ng Diyos. Amen. Pagpapalang espiritual. Hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang langit ang pagpapala na inalaan sa atin ng ating pinakamama na Pinoon. Amen? Kaya sa amin ng Biblia at walang anumang nilalang na hindi nahayag. Sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mata niya ang ating pagsusulitan. Kaya lahat ng tao sa mundong ito, mga minamahal, praise God, magbibigay sulit sa Diyos. Amen? Hindi naman tatanungin ng mga Pinoon, anong reliyon meron ka? Saan ka church dumadalo? Hindi po. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil unang-una, alam na ng mga Pinoon ang kanyang tupa. Amen. At alam din ng mga Pinoon kung sino mga kambing, mga namahal. Nasabi ng Mateo, manamahal, dating sa panahon, kapatid, ihiwalay ng mga Pinoon ang tupa at kambing. Amen. Ang mga tupa sa kanan, kaliwa, yung mga kambing, mga minamahal. Amen. At ang mga tupa, sabi ng Biblia sa John, mga minamahal, nakikinig, sumusunod sa tinig ng ating pinakamalapino. Nakikilala ko ng aking tupa, sabi ng ating malapino. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Kaya mahalaga ito na mahal. Sabi ng Biblia, balikan natin, ay magbibigay sulit ang bawat isa atin. Lahat tayo, manumal. Wala pong tutukoy na sinong tao. Lahat tayo. Amen. Kaya lahat tayo, tama laging binabanggit ng ating mga magulang sa malapino, paulit-ulit. Ano lang yung binabangkit ang ating mga magulang sa mga Pinoon? Work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Ipagtrabaho kanya-kanya tayong kaligtasan. Amen. Lahat mo sabi, praise the Lord. Tandaan natin, bagaman tayong lahat nakakilala sa mga Pinoon, may katiyakan na ng tayo pinagpala ng Diyos, inibig ng Diyos, may kaligtasan tayong nakamit. Pero habang nakatungtong ang ating mga paa dito sa lupa, mga minamahal, magtrabaho tayo. Amen. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga mga Kristiyano, hindi kalugihan kung minsan dumating sa kanyang buhay yung tawag na kamatayan. Amen? Bagkus ito'y tagumpay. Amen? Sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Kaya nga nabanggit Apostol Pablo, for to me to live in Christ and to die is gain. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga sa amin ng Biblia, kaya nga bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Diyos na kanyang sarili. Amen? Lahat ng ating ginagawa, mga minamahal kapatid, saman tayo naroroon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kung sa ating panahon, pag pumunta ka sa mall, kahit saan lugar, may mga tinatawag CCTV. Amen? Kahit mga kalsada, meron, mga highway, meron na CCTV. Para mamutom na yung mga pangyayari sa lansangan. Pero habang wala pang CCTV, matagal lang merong CCTV. Amen? Sino yun? Walang iba ang ating pinakamamalapay noon. Amen? Lalo kaya nga sa ating pagdalo, mga minamahal, palagi ang ating paglingkod sa malapay noon. Kaya nga sa pagdalo natin palagi, mga minamahal, nakikita na ng malapay noon kung sino talagang totoong mainit na naglilingkod sa Diyos. Lagi dumadalo ng Wednesday, Friday, Sunday. Ang tiyatawag na ready for rapture. Amen? Iyan sinabi ng mga pastor. Amen? Dahil pag Sunday Christian ka lang, amen? Wednesday, o dalawang beses ka dumalas sa isang linggo, hindi ka dumalas ng Wednesday, Friday, Sunday, dumadalo ka. Kung isa din kulang, ibig sabihin, lalo na pag Sunday Christian ka, ibig sabihin, ang pag-ibig mo sa Diyos, 50-50. Kaya pagpunta mo sa langit, 50-50 rin. Amen? Kaya pinagpala yung mga nagsisikap. Totoo nagpapakita ng pagmamahal sa malapay noon. Amen? Totoo nagtatrabaho ng kanilang kaligtasan. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga, tanda natin, lahat ating ginagawa, mabutit masama. Sabi ng Book of Revelation, mga kapatid, sabi ng Biblia, na nakatayo sa harapan ng luklukan na nakabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Amen? Kaya lahat ng ginagawa ng tao sa mundong ito, mga minamahal,
Amen. Kristiyano, di Kristiyano. Amen. Magbibigay sulit sa harapan ng Diyos. Kaya nga meron tinatawag na white throne judgment. Amen? Lahat sa praise the Lord? Amen! Ang maganda lang sa mga pinagpalang anak ng Diyos, sa atin na kinabagan ng malapit noon, kung husgahan man tayo ng ating malapit noon, sa ating maubuting gawa nang siya'y ating nakilala na. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Kaya nasabi ng Matthew chapter 12, verse 36 and 37, at Ephesians chapter 4, 29, ituloy na sa 31 hanggang 32. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 12, ang talata po ay 36 hanggang 37. At sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng tao ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 29 hanggang 31. Praise Lord. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga magsisipagkinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. 31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Amen. Praise the Lord. 32, pakibasa. 32. At magmagadang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman sa pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Ang lahat magsabing, praise the Lord! Pakihanda po yung ating huling talata na po. Praise God. Ano sabi ng Biblia? Sa Matthew chapter 12, verse 36 and 37, praise God. At sinabi ko sa inyo, ang bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao ay susulit na sa araw ng paghukom. Sapagkat sa iyong mga salita ay magiging banal at ang iyong mga salita ay hahatulan ka. Palakpakan natin ang ating mga Pinoy. Isipin niyo po, mga namahal, ano ating maunawaan sa verse 36? Salita pa lang yon, mga minamahal, walang kabuluhan. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Ilan na kung gumawa ka ng bagay na hindi kilugod-lugod sa Diyos. Amen? Amen? Nasabi ng Biblia, ipagbibigay sulit nila sa araw ng paghukom. Amen? Salita pa lang, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Biblia, tayo pipinalaan ng mga laban tayo mga anak ng Diyos, sabi ng Biblia, sapagkat ang iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong salita ay hahatulan ka. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Kaya nga sa mga pinagpalang anak ng Diyos, kung dati-rati, di ba? Ang ating mga salita noon, mga bagay hindi kilugod-lugod sa mga Panginoon. Hindi maganda sa pandinig. Amen? Pero tayo na saved sa panalamnesterong ito, sa pangangaral turo ng ating mga magulang sa mga Panginoon. Amen? Ayon sa banal na kasulatan. Amen? Tinuruan tayo, open your mouth to praise the Lord. Amen? Sumigit ng hallelujah, praise the Lord. Magpuri lagi sa mga Panginoon. Amen? Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya ano sabi ng Epeso, sabi rito, sa verse 29 ng Epeso 4, 31 hanggang 32, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabubuting katitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, at paglilibak ay mangalis nawa sa inyo pati lahat ng masamang akala at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga habagin, mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman pagpapatawad sa inang Diyos kay Kristo. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sa amin ng Biblia, huwag na lumabas sa ating mga bibig yung mga bagay na mahalay, bagkus yumbang ang bagay na salita magpapatibay sa ating pananampalataya. Amen. Upang yung makarinig, mga namahal, ay makinabang ng biyaya. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya, ang Kristiyano, anong sabi ng Biblia? Lahat daw po ng kapaitan, kagalitan, pagkakalit, kadaldalan, panglilibak, mangalis nawa sa inyo. Pati yung lahat ng masamang akala. Amen? Pag hinabing panglilibak, mga minamahal. Amen? Parang hindi ka pa Kristiyano niyan. Amen? Lalo na yung linilibak mo,
mainit na naglilingkod sa malapay noon? Hindi mo alam, habang mo siya nililibak, ikaw naman pinapanalangin niya. Amen? Amen! Nanawa, dumating ang araw, kahabagan ka ng ating malapay noon. Amen. Tandaan niyo po, sa ganong kalagayan, mas ipagtatanggol ng malapay yung mga Kristiyanong mapagpakumbaba na inaapi. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sinabi ng Biblia, mga alis naman sa inyo ito. Amen? Maalis. Dahil pag manatili sa tao ito, lalo sa Kristiyano. Amen? Yung mga bagay na hindi dapat pag-usapan, tapos na. Amen? Dahil kung minsan pag mayroong unting pagkakamali lang, nauulit na alali na karaan, parang ibig sabihin, mga minamahal, ang puso mo punong-puno ng galit at puot. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, tandaan niyo po ito, mga naman, sabi natin, dearly beloved Mama Dear, dalawang klase ang kapuspusan. Amen? Kapuspusan nagbumula sa Diyos na magkaroon ka siyam na bunga ng Espiritu. Alam na natin yan sa Galatia 5:22-23. Amen? Pero meron din kapuspusan, mga minamahal, na hindi nagkagaling sa Diyos. Bakit? Di kapag napuspus ka ng Espiritu ng malapit, magmamanifest sa iyong buhay yan. Amen? Puspus ka ng Espiritu ng malapit, magkaroon ka ng bunga ng pag-ibig. Lahat magsabi, praise the Lord. Saka nakakita puspus na puspus, tapos grabing galit pang nilibak sa tao. Amen? Kapuspusan ng diablo yun, masamang espiritu. Mga minamahal. Kaya, maging maingat tayong Kristiyano. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya marirecognize, malalaman mo rin na yun na mong presensya ng mga Pinoon, galing sa mga Pinoon, magmanifest sa iyong buhay. Mag-ari si Kristo sa buhay mo, nasabi ng Biblia, magmagandang loob kayo sa isa't isa, mahabagin, magpatawaran kayo. Gaya ng mapagpapatawad ng Diyos kay Kristo. Amen? Kaya nga sabi ng mga Pinoon, kung patay pinatawad ng mga Pinoon, amen, patatawarin tayo ng mga Pinoon. Pero kung tayo nakakilala sa mga Pinoon, tapos hindi tayo marunong magpatawad, paano papatawarin ng mga ating mga pagkukulang, pagkakamali? Amen? Lahat mo sabi, praise the Lord. Kaya nga pag hinabing forgive, ang karugtong niyan, forgive and forget. E ang problema kasi sa iba, baka sanibutan pa kung minsan. Forgive, but never forget. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Mahalaga ito, mga minamahal. Dahil malapit na magbalik ang ating malapit. Tandaan po natin, sabi ng Matthew chapter 5, may sinasabing Biblia, mapalad ang may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Dahil kung anong bulubukan na yung labi, yan ang nasa puso mo. Pag puro galit, puot pa rin. Amen? Sasasabi mo, langit ka. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya habang may oras, may panahon, hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Amen? Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay banayan sa pagagalit, puspos sa kahabagan. Amen? Amen? Sabi ng Isaiah, kalimutan mo, talikan mo mga masamang gawa. Amen? Dahil ang Diyos ay mapagpatawad ng sagana. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sa totoo lang, mahirap minsan yung pag meron kang yung kagalit. Amen? Bakit? Dahil delikado yan. Pag may kagalit ka sa kapwa mo na hindi nawawala sa iyo, sabi ng Biblia, katumbas siya ng pagpatay. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. E di, naging mamamatay tao ka pa. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsalita laban sa kapatid o humatol sa kanyang kapatid ay nagsalita laban sa kautusan. At humahatol sa kautusan, dapat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Iisang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa magtuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Dapat sino ka na humatol sa iyong kapwa. Amen? Huwag tayong magkatulan, mga minamahal. Ano ating marinig, mga kapatid? Amen? Nabalitaan ng mga kapatid. Totoo man o hindi, wala ibang gagawin, ipanalangin siya. Amen? Hindi narinig mo na, ikalat mo pa. Mga minamahal, hindi po pagpapala yun. Amen? Kung meron man tayong ikalat, spread, talagang huwag ka tumigil. Yung mabuting bagay na ginawa ng ating malapinoon. Yung makaliligtas sa tao, mga minamahal. Amen? Makapagdala ka ng mga baguang kaluluwa. Amen? Paano kung sa iyong buhay Kristiyano, sa bahay, sa lugar niyo, hindi ka makita ng ilaw. Amen? Talagang walang maniniwala sa iyo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, maging ilaw tayo ng sanlibutan. Amen? Ay ba si praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapinoon.
Kaya, malinaw binanggit ng banal na kasulatan na mahal. Kapag humatol daw ang isang tao, humatol sa praise God, hindi kinatagatupad ng utosan kundi hukom. Tanda natin, meron lamang isang tagahukom. Amen? Nahuhukom sa atin. Na ating tayo lahat ay magbibigay sulit sa harapan ng malapay noon. Amen? Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ano tungkulin ng tao? Sabi ng Biblia, itong wakas ng bagay lahat ay narinig ko'y matakot sa Diyos. Sundin mo kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lalo magsabi, praise the Lord. Kaya habang tayo nabubuhay, dahil ang ating nabasa kanina, hindi natin hawak ating buhay, Diyos sa biyawak. Amen? Kaya nga sa nabdi, huwag tayo mangimakot sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahon na magsisipag ang tayo, kung hindi tayo maghimagod sa paggawa. Kung hindi tayo papagod, hindi tayo titigil. Amen? Kung gumagawa ang mabuti, dumating na hirap, kunin ang hirap mong buhay, pinagpala ka. Yun ang sinasabi ng Biblia. Mga namal, precious is the sight of the Lord, the death of His saint. Amen? Amen? Mapalad sa harapan ng malapit yung kamatayan ng kanyang mga banal. Amen? Ibig sabihin, pag naabutak na malinis ang puso mo. Amen? Punong-puno ka ng pag-ibig, puspos ka ng Espiritu Santo ng ating malapay, no? Amen? Yun ang totoong rest in peace sa piling ng malapay noon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Sabi ng Bible, for without peace and holiness, no man can see the Lord. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya anong isang mabubuting bagay na dapat sa gawa? Sabi ng Biblia, sa mabubuting bagay, magpasalamat sa Panginoon. At tumawid sa mga pagpupuli sa kanyang pangalangan, taas-taasan. Upang may pakalalang ngayong kagandang loob sa umaga at ng iyong pagtapat gabi-gabi. Amen? Lagi tayo magpasalamat sa malapit. Yung pagsikat lang ng araw, o pag-gising mo pala ng umaga, pasalamatan mo lagi ng malapit. Salamat sa panibagong buhay. Salamat malapit noon. Amen? Sa buong araw, ikay sinamahan, ginabay ng ating malapit, yung protection siya ng ating malapit, sa pagpapalang pinagkakalob sa'yo ng malapit na kailanman hindi tayo iniwan. Hindi tayo pinabayaan ng ating malapit noon. Amen? Kaya itong hiningi ng ating malapit sa atin, maglingkod tayo na may takot sa Kanya, lumakad sa lahat ng Kanyang mga daan at ibigin Siya at paglingkuran ng Panginoong Diyos sa buong puso mo at kaluluwa mo. Ano sabi ng ulit talata? Pakibasa po. Ito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 104, ang talatay 33. Aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng pagpuri sa aking Diyos, samantalang meron akong kabuhayan. Dito po sa awit, sa aklat ng mga awit, Kapitulo 115, ang talatay 18. Ngunit aming pupurihin ang Panginoon mula sa panahong ito hanggang sa walang hanggan, purihin ninyo ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsabing, praise the Lord! Praise God. Maganda na po ating beloved mga awit at instrumentalist. Ating awit yung endless hallelujah. Key of E sa E. Praise God. Sabi dito mga mahal, aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ang pagpupuri sa aking Diyos samantalang meron akong buhay. Kabuhayan. Amen? Ibig sabihin, habang tayo nabubuhay na mahal, na ito sabi ng Biblia, sa magbuting bagay, magpuri, magpasalamat sa Diyos. Kaya habang tayo mabuhay, purihin mo ang ating mouth. Open your mouth to praise the Lord. Amen? Lahat ng mahiningi magpupuri sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi pa dito, ngunit ang aming pupuri ng Panginoon mula sa panong ito, hanggang sa walang hanggang purihin ninyo ang Panginoon. Kaya ang pagpupunan niya, akala natin hanggang dito lang. Hindi po. Sabi natin, dearly beloved mama, dito, ating pagpupuri dito sa lupa, training ground ito, manamahal. Amen? Dito pang titinan ng malapit na sibang nagpupuri sa Kanya. Amen? Dahil pagkatinan sa pin natin malapit na wala hanggang pagpupuri. Amen? Pagkapasalamat, walang kapuguran, puro kasiyahan, kagalakan sa pili ng ating malapit na. Kaya nga sabi ng Biblia na mahal, amen, mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong manghimagot sa pagkunabubuti. Kaya nga ang ating pagpupuri at pagsamba habang tayo nabubuhay sa mundong ito hanggang sa walang buhay. Tayo mawit